Inanunsyo nitong Miyerkules ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na raw ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Aabot daw sa 40 kilo kada buwan ang maaring bilhin ng bawat pamilyang consumer. Hindi lang sa Visayas dahil palalawakin pa daw ito sa buong bansa. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. The Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ang pahayag ng DA chief ay tinulugsa ng Federation of Free Farmers o FFF. Kwenesyon ng grupo ang timing ng plano na 20 pesos na bigas na mula sa lumang stock ng National Food Authority. Sabi ng dating kalihim ng DA na siya ring chairman ng grupo, bakit ngayon lang daw ito gagawin ng gobyerno na nakapagdeklara na ng food security emergency sa bigas para ibenta sa mga lokal na pamahalaan? Ang nakakabahala rin daw ay kung kaya bang isustain ng DA ang pagbebenta nito hindi lang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Sa kalkulasyon kasi ng dating DA chief, kakailanganin ng 1.6 hanggang 1.7 kilograms ng palay na gigilingin para maging bigas. Ngunit ang bilihan na raw ng palay ngayon sa mga magsasaka ay nasa hanggang 23 pesos kada kilo. Iba pa raw dyan ang cost of production na posibleng umabot ng hanggang 37 pesos. Kaya kung ibebenta raw ito ng DA sa 20 pesos ay malaking lugi ito para sa gobyerno. Magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin bawat kilo na ibibenta ng 17 pesos. So if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. Let's say 1 million po ang qualified. So daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos na NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan just in the Visayas. O in 1 year, naku po, that will be siguro 6 billion pesos maybe in 1 year just in the Visayas. Dagdag pa ni Montemayor, hindi lang gobyerno ang maaapektuhan sa planong ito, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Kapag nangyari daw kasi yan, babagsak ang presyo ng palay. Ang 20 pesos po na bigas, ang katumbas po niyan na presyo ng palay ay 10 piso bawat kilo. Mabigat po yun sa farmer kasi ang production cost po niya is 15 pesos per kilo. So if he will sell his palay na cheese na lang, lugi po siya. 5 piso bawat kilo po ng palay. So baka down the road, marami pong farmers natin ayaw na magtanim ng palay kasi magiging palugi po sila. Masyado na raw desperado ang gobyerno sa hakbang nila matapos ang palpak na implementasyon ng food security emergency. Hanggang ngayon daw kasi ay nasa halos 20,000 bags pa lamang ang nailalabas mula sa mga bodega ng NFA, malayo sa target na higit 300,000 bags na ibebenta sana sa mga LGU. Desperado rin ang DA NFA na mabawasan talaga yung kanilang yung buffer stocks. Kasi habang tumatagal nga, lumuluma yan eh. And then, pagkapuno yung bodega mo, hindi ka makakabili ng bagong palay. Nababahala rin ang grupo sa kalidad ng bigas dahil ilang buwan na itong nakaimbak sa mga bodega sa iba't ibang rehiyon. Kasi in the past nga, may mga pagkakataon sa nakaraan, yun daw mga portions po ng NFA rice, hindi po maganda yung quality. Diba? Yung kulay, tapos matigas. Hindi pwede yung porke mahirap na kababayan natin ang siyang bibili ng bigas at 20, okay na lang yan kahit na hindi masyadong maganda. Hindi pwedeng ganun po. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, pagpapabango lang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa paglalabas ito ng 20 pesos na bigas. Kaduda-duda rin daw kung bakit Visayas ang piniling pilot implementation 20 pesos na bigas ng gobyerno na kung tutuusin, maraming nagugutom at nangangailangan sa National Capital Region. Kaya posible anyang nire-repair lang daw ni Marcos Jr. ang mababang trust rating nito sa Visayas kaya't doon ito pasisimulan. Dagdag pa ni Batu. Makikita natin yung disapproval at distrust rating ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr.
makukumpara mo ito ng 2 buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito, makikita po natin na napakalaki po ng ibinaba, no, ng trust rating at approval rating ng ating presidente. In fact, sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points. At sa Visayas po ha, at yung distrust naman tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? Kung pagbabasehan daw kasi ang datos mula sa Commission on Election, mula sa 4 na rehiyon ay abot sa halos 14 million ang botante sa Visayas. Katumbas yan ng 20% sa kabuang registered voters sa buong bansa. So napakahalaga po niyang rehiyon na yan. Isa po yan sa mga rehiyon na kailangang maipanalo na kung sino mang na tumatakbo, no, on a national level. So it's no surprise, no, kung iko-connecta natin dun sa disapproval rating at saka dun sa distrust rating at saka sa dami ng botante, it all makes sense now na kung bakit nila dyan ginagawa sa Visayas. Git niya, ang hakbang na ito ng administrasyon ay hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi sa pansariling interes. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi yung timing, makikita natin, 2.5 weeks na lang po ay mag-eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan maraming mga vote-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pag-roll out ng 20 pesos na bigas, I think it is all about politics. Sabi pa ni Batu, nangangailangan ng malaking pondo ang gobyerno higit 50 bilyong piso para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa higit 5 milyong pamilya sa Visayas. Pero sabi ng kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 4.5 billion pesos lang daw ang inilaan nilang pondo para sa nasabing programa. Ang tanong ngayon, hanggang saan naabot ang 20 pesos na bigas? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.